Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi ang Nanunood ka rin ba ng Batang Quiapo? Pahingi naman ng isang like dyan. At kung pwede, pakishare na rin bilang pagsuporta. Maraming salamat. Narito ang ating update at kunting advance episode na rin dito sa EPG's Batang Quiapo. Tanggol, hinukay na nila ang Brilliante kung saan ito itinago. Kaibigan ni Tanggol tuwang-tuwa dahil sa pagkakataong ito ay ito na daw umano ang kanilang pagyaman dahil nagkakahalaga lang naman ng 300 million pesos ang naturang Star of Venus. Hindi makapaniwala itong si Inting. Napapatanong itong si Inting kung saan nila ito ibinta dahil takot lang naman itong si Inting na baka mahalata at malaman ni Marcelo at Senyor Facundo na ang kanilang hinahanap na diamond ay nandito lang pala kay Tanggol. Pero itong si Tanggol, sapagkat sila nga ay dating mandurukot sa Quiapo, may alam itong si Tanggol kung saan ibinta ang naturang Brilliante. Doon nga naisipan ni Tanggol sa dati nilang pinagbibintahan ng mga gold kung saan ay itong si Bustuyo lang naman ang kanilang pupuntahan. Doon ibibinta ni Tanggol ang Star of Venus. Pero ang masaklap, tinawaran ito ng todo ni Bustuyo. Pero si Tanggol ay hindi nagpapatawad sapagkat alam na nga ni Tanggol kung magkano ang halaga nito. Sinabi ngayon ni Tanggol na kailangan bibilhin niya ng 300 million pesos. Kung hindi niya ito bibilhin, hindi niya ibibinta dito kay Bustuyo. Pero agad silang nagkakasundo at mismong agad itong binili nitong si Bustuyo sapagkat gustong gusto niya ang naturang diamond. Kumikinang-kinang lang naman, samantalang itong si Lula Tinding masayang masaya, pati itong si Lulunoy dahil hindi sila tinuluyang palayasin nitong si Senyor Facundo. Dahil itong si Senyor Facundo lang naman ang humarang. Naawa kasi itong si Senyor Facundo dito sa kanyang apong si Catherine, dahil kung sakaling si Lula Tinding ay mawala sa kanilang mansyon, panigurado mawawalan rin ng magulang itong si Catherine. Dahil nakikiusap lang naman itong si Catherine noon na kung papayag ba daw umano itong si Senyor Facundo na kausapin itong si Lula Tinding, dahil bukod tanging si Lula Tinding lang naman ang laging kasundo nitong si Senyorita Catherine. Kaya hindi basta-basta papaalisin ni Senyor Facundo itong si Lula Tinding. Tila mapapaganda ang pagpigil nitong si Senyor Facundo na hindi paalisin itong si Lula Tinding, dahil darating nga ang araw na itong si Tanggol ay isama ni Senyor Facundo sa kanilang mansyon. At sa pagkakataong ito ay dito na rin magkikita itong si Lula Tinding at itong ating bida sa mansyon ni Senyor Facundo. Hindi makapaniwala itong si Tanggol sapagkat sobrang tagal na ngang gusto nitong si Tanggol na makita ang kanyang Lula Tinding. Nandito lang pala sa mansyon ni Senyor Facundo. Samantalang itong si Senyor Facundo, gulat na gulat rin ito dahil si Lula Tinding at Tanggol ay maglula pala. Kaya tutukan natin dahil lahat ng iyan ay mangyayari. Pero bago mangyayari ang lahat ng iyan ay itong si Senyor Facundo umatin ito sa kasal
ng kanyang apo na si Catherine dahil ito na nga ang nakatakdang oras na si Catherine at David ay kakasalin na ito. Unang dumating sila Senyor Facundo at itong si Catherine. Huli namang dumating sila Ramon Montenegro at David. Naisip patuloy nitong si Senyor Facundo, tila hindi interesado ang mga Montenegro dahil pinahintay pa sila ng medyo matagal-tagal na oras. Ngunit dumating itong si David kasama itong si Ramon Montenegro. Naganap na talaga ang kasalang David at Catherine. Pero ang masaklap dahil nagkakamali nga itong si David, hindi niya naitago ang invitation letter sa kanyang bag kung saan ay nakita lang naman ito ni Camille na itong si David ay magpapakasal. Gulat na gulat si Camille habang ginabasa ni Camille ang invitation letter kung saan ay napapaiyak ito. Nabasa mismo ni Camille na ang pangalang Olga ay naroon, kaya itong si Camille agad itong lumabas at ipinakita dito kay Marites. Gulat na gulat itong si Marites dahil si David ay magpapakasal na pala, pero ang masaklap ay sa ibang babae, hindi dito kay Camille kung saan ay nagdadalang tao ito. Ang tatay ay itong si David mismo, kaya itong si Camille hindi na ito nag-alinlangan. Pumunta ito kung saang address ang simbahan na kung saan gaganapin ang kasal nitong si David at Catherine. Itong si Camille ay nagulat dahil nakita niya mismo ang kanyang asawang walang kwentang si David. Nagsisinigaw lang naman itong si Camille kung saan ay itong si Ramon Montenegro pumapantig sa kanyang tainga. Dinig na dinig niya ang mga binibitawang salita nitong si Camille, kaya hindi napigilan ni Ramon Montenegro ang kanyang sarili. Hindi pa natapos ang kasal ni David at Catherine, agad lumabas itong si Ramon Montenegro upang kausapin ang babae na nagwawala at kinaladkad sa mga tauhan nitong si David. At doon na rin malalaman ni Ramon Montenegro na itong kanyang kinikilalang anak ay hindi ito si Tanggol, sapagkat ito ay si David. Dito na rin malalaman din nitong si Camille na si Tanggol ay iba pala ang tatay, hindi ang kanyang tito Rigor. Samantalang dumating na nga ang pagkakataon kung saan ay itong si Marites nagkasama sila ni Tanggol dahil hinanap lang naman ni Tanggol itong si Marites, sapagkat itong ating bida ay yumaman na ito ng todo. Gustong gusto lang namang kunin ni Tanggol si Marites at itira niya ito sa mansyong nabili ng ating bida dahil para daw talaga ito sa kanyang mga magulang. Sinasabi pa nga ni Tanggol na panigurado ipagmamalaki na nga daw umano siya sa kanyang tatay Rigor pag malaman na mayroon na siyang sariling mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay initsapuira nitong si Marites itong si Tanggol. Tinanong ni Marites itong si Tanggol kung umanib at galing ba daw umano ang kanyang yaman sa mga Montenegro. Gulat na gulat si Tanggol dahil nabigla ito sa pinagsasabi ni Marites. Hindi matanggap ni Tanggol dahil ang kanyang yaman ay talaga namang pinaghihirapan niya ito. Buhay ang nakasalalay dahil nakikipagbakbakan lang naman itong ating bida bago niya nakuha ang naturang Star of Venus, at yun din ang nagpapayaman sa kanya. Ngunit napatarong si Tanggol kung sinong Montenegro at Ramon ang pinagsasabi ni Marites. Nalaman tuloy ni Tanggol na hindi si Rigor ang kanyang tatay dahil direkta kasing sinasabi nitong si Marites na galing ba daw umano
sa kanyang tatay ang yaman ni Tanggol, kaya itong si Tanggol ay talagang nabibigla ito ng gusto dahil ang kanyang yaman ay mismong pinaghihirapan. Hindi maniniwala itong si Marites, ngunit sa pagkakataong ito, habang itong si Ramon Montenegro ay hinahagilap ng tudo itong si Marites, kaya sa pagkakataong ito ay nagkakaharap itong si Tanggol, Ramon Montenegro at Marites. Pero ang maganda, kasama ni Tanggol ang kanyang kaibigan at sila primo dyan, kaya agad nagkakatutukan ng baril itong si Tanggol at Ramon Montenegro. Samantalang itong si Marites nasa bandang gitna ito natataranta, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin dahil itong si Supremo ay tutok na tutok rin ang kanyang baril sa bandang sentido nitong si Ramon Montenegro. Si Ramon nga lang mag-isa dyan, samantalang itong kanyang anak na si Tanggol ay marami sila, kasama pa ang batikan sa pakikipagbakbakan na itong si Supremo. Kaya itong si Marites ay nagsisinigaw ito, nagmamakaawa ng tudo. Huwag nga daw umano silang magtutustahan dahil sila nga daw ay mag-ama. Ayon kay Marites, tinawag niya itong si Ramon, huwag nga daw umano niyang saktan dahil ito nga daw ang kanilang anak na si Tanggol. Ramon Montenegro nagulat sa sinabi ni Marites dahil ang alam ni Ramon ay ang kanyang anak ay nandoon sa mansyon ngayon, yung nagpanggap sa kanya bilang Tanggol, pero isa lang palang impostor sapagkat yun nga ay si David. Kaya itong si Tanggol ay nabigla rin sa sinabi nitong si Marites dahil ang alam ni Tanggol ay si Rigor, pero sa ngayon ay nakaharap niya na ang kanyang tatay na tunay na itong si Ramon Montenegro. Kaya itong si Ramon napapatanong dito kay Marites kung sigurado ba ito at talagang totoo ba daw umano na ito ang kanilang anak na si Tanggol at Jesus Nazareno. Mabilis namang sumagot itong si Marites na halos umiiyak ito. Ayon kay Marites, siguradong sigurado at totoo nga daw umano siya. Ang kanyang lahat ng pinagsasabi ay tama na ito nga daw umano ay si Tanggol, anak nilang dalawa. Kaya itigil at ibaba na nga daw umano ang kanilang mga baril. Baka ito ay puputok, panigurado matutudas silang dalawa. Kaya itong si Ramon Montenegro, hindi na ito nag-alinlangan, ibinaba niya ang kanyang baril at mismong inihagis niya pa ito sapagkat ito lang naman ang kanyang pinakagusto, yung kanyang tunay na anak ay kanyang makilala dahil nagdududa na rin naman talaga itong si Ramon Montenegro tungkol sa taong pinapakilala ni Olga sa kanya bilang anak. Pero sa pagkakataong ito, dahil ilang bisis na nga silang nagkakaharap ng kanyang tunay na anak na itong si Tanggol, nung unang pagharap nga daw nila ay nagdududa na itong si Ramon Montenegro na ito talaga ang kanyang anak. Pero sa ngayon ay tila nagkakatotoo daw ang lahat ng kanyang pagdududa dahil ang nanay na mismo, yung babaeng nagluwal sa anak nila, ang nagsasabi na itong si Inday Marites. Kaya itong si Ramon Montenegro agad niyang nilapitan si Tanggol at niyakap, nagpapakumbaba itong si Ramon dahil itong si Tanggol, kahit itong si Ramon ibinaba niya na ang kanyang baril at inihagis, tutok na tutok pa rin ang baril ni Tanggol sa ulo nitong si Ramon Montenegro. Galit na galit kasi itong si Tanggol rito dahil itong si Ramon Montenegro nga daw umano ang nagiging asawa ni Mukang, pero hindi iniingatan ni Ramon kung saan ay malaki din ang pagdududa ni Tanggol na si Ramon ang tumudas kay Mukang. Kaya ganun katindi ang galit ng ating bida. Ngunit itong si Marites ay tinudo niya na ang kanyang pagmamakaawa
dito sa ating bidang si Tanggol na kung saan ibaba na nga daw umano ang baril ni Tanggol. Baka mapatay niya ang kanyang tatay pag hindi niya ito ibaba. Kaya si Tanggol agad niyang ibinaba sapagkat nanay niya mismo ang nagsasabi. Naniniwala itong si Tanggol na itong kanyang nanay na si Marites ay hindi ito nagsisinungaling, dahil bago ibinaba ni Tanggol ang kanyang baril, tinanong niya pa itong si Marites kung legit ba daw umano ang kanyang pinagsasabi, na ito ba talaga ang kanyang tatay. Dahil habang tinutukan kasi ni Tanggol ng baril itong si Ramon Montenegro, tila sumasariwa ngayon sa isipan ni Tanggol kung paano siya tinrato nitong si Rigor mula bata hanggang paglaki nito. Dahil nung bata pa itong ating bidang si Tanggol, pinapadapa ito ni Rigor sa misa at hinampas ng walang humpay.